Kapag humuni na ang isang ibon sa lugar namin dito sa Bohol, senyalis na to na may mamamatay. Story time. Ako si Josh, tubong Bohol. Lumaki ako sa isang liblib na barangay kung saan ang mga kalsada ay malayo sa kabihasnan at mas pinaniniwalaan pa rin ng mga tao ang pamanhiin kaysa sa sensya. Gusto kong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay nagpapataas pa rin ng balahibo ko. Tungkol to sa isang partikular na ibon sa probinsya namin na may nakakakilabot na kakayang makaamoy ng taong mamamatay na. Marami na sigurong nakarinig sa inyo tungkol sa tiktik o wakwak sa mga kwentong kababalagan ng Visayas. Yung tipong kapag malakas ang tunog, malayo ang nilalang, at kapag mahina naman ang huni, ibig sabihin ay nasa paligid mo lang to. Pero naiiba ang ibon na to. Tinatawag sa amin to na tiksundo. Isa tong uri ng itim na ibon na may parang abong balahibo. Ang tanging nagpapakilala sa presensya nito ay ang kanyang kakaibang huni na parang batang umiiyak. Nakakapanindig balahibong pagtangis na parang galing sa taong humihingi ng tulong. Ang paniniwala sa lugar namin, kapag humuni na ang tigsundo sa hating gabi, may kaluluwang aalis. At kapag dumapo to sa mismong bubungan nyo, walang palya, may miyembro ng pamilya nyo ang babawian ng buhay. Nangyari ito nung 15 anyos pa lang ako, kasagsagan ng hanging habagat. Kaya madalas ang mga brownout sa barangay namin. Nakapaligid sa maliit na bahay namin na gawa sa kahoy at yero ang mga nagtataasang puno ng mangga at kawayan. Hanggang isang gabi, umuulan ng napakalakas nito. Nakasindi lang kami ng isang lumang gasera sa sala. Tahimik ang lahat, tanging malalakas sa patak lang ng ulan at paglalangit-ngit ng kawayan ang naririnig namin ito. At sa gitna ng malamig na panahon at madilim na gabi, bigla kaming nakarinig ng isang huni ng ibon. Nagkatinginan kagad kami ni Lolo. Namutla ang mukha niya at bakas ang takot sa mga mata. Napatigil naman si Nanay sa pagtatahi nito. Yung aso namin sa silong, tahimik na tahimik lang, ni hindi umaalulong. Hanggang sa palakas ang huni ng ibon, parang lumalapit sa direksyon ng bahay namin. Hanggang tumayo si Lolo at humugot ang itak mula sa dingding. Habang si Nanay naman ay nagsimula ng magdasal ng pabulong. Tapos, narinig namin ang mabigat na pagdapo ng mga pakpak sa mismong yero ng bubong namin. Rinig na rinig ko ang kuluskos sa matatalas nitong kuko. Eksaktong dumapo sa tapat ng kwarto kung saan natutulog ang nakababata kong kapatid na may matinding lagnat na mga panahon na to. Humuni ito ng napakalakas, 3 magkakasunod na beses na tumatagos hanggang sa buto namin. Parang nanlamig ang buong pagkatao ko nito. Pagkatapos ang 3 huni, narinig namin ang malakas sa pagaspas ng mga pakpak nito papalayo. Kinabukasan, walang nagsasalita sa amin. Binabantayan namin ng maigi ang kapatid ko. Takot na baka siya na ang susunduin at mawawala sa amin. Pero lumipas ang 2 araw, unti-unting gumaling ang kapatid ko at bumaba ang lagnat niya. Dahil dito, nakahinga kami ng maluwag. Akala namin, pumalya ang sumpang pamahiin ng tigsundong ibon. Pero pagdating ng 3 araw, bandang hapon, may kumatok sa pinto namin. Isang kapitbahay namin na nagsabi na may kontak galing sa Maynila. Ang tatay ko ay nagtatrabaho kasi doon bilang construction worker. Sabi nito, nahulog daw mula sa scaffolding ang tatay ko doon sa may 5 palapag na ginagawa nilang gusali. Dead on the spot. At alam niyo ba kung anong mas nakakapangilabot? Ang eksaktong oras ng pagbagsak at pagkamatay niya ay ang mismong oras kung kailan dumapot humuni ang ibon sa bubong namin. Kaya hanggang ngayon, tuwing umuulan at nakakarinig ako ng huni ng ibon sa gabi, bumabalik ang lahat ng takot ko. At alam ko na hindi lang kami ang naka-experience nito sa lugar namin. Marami kami. Kaya kung makarinig kayo ng ganitong huni, maganda na kayo. Dahil posibleng may mawawala sa inyo.